Balik tayo sa mga balita. Mas maayos na umano ngayon ang kondisyon ng mga biktima ng malakas na lindol sa lalawigan ng Cebu. Sa muling pagdating ni Pangulong Marcos Jr. sa lugar, abay nadatnan niya ang lahat ng mga naapektuhan ay may pansamantalang tinutuluyan. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden, so ibig sabihin mo kung ito ay pansamantala, hindi ito evacuation center. Ano ito? Anong tawag dito? Alex, yan ay tent city, tsaka Bayanihan Village. Yan yung tawag doon sa mga pansamantalang tinutuluyan ng ating mga kababayang biktima ng lindol dyan sa bahagi ng Cebu. Makalipas nga yung mahigit dalawang linggo, binalikan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong mga biktima ng lindol sa Cebu. Upang mapabilis ang rehabilitasyon para sa mga biktima ng lindol, muling binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang San Remigio Tent City at Bayanihan Village sa Barangay Poblacion, San Remigio, Cebu. Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Marcos sa Bayanihan Village sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development, kung saan ay 20 sa 45 modular shelter units ang ginawang pansamantalang tahanan para sa mga pamilya na nawasak o kaya ay nasa itinalagang no-build zones ang tirahan. Kasama sa bawat kumpol ng modular shelters ang mga shared comfort room, banyo, kuryente, ilaw at tamang bentilasyon upang matiyak ang ginhawa at kaligtasan para sa mga pamilya. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng tulong pinansyal sa mga biktima ng lindol na nagkakahalaga ng mahigit 5,000 pesos sa bawat pamilya na may partially damaged na bahay at mahigit 10,000 pesos naman para sa bawat pamilyang may totally damaged na tahanan. Nakatanggap din sila ng mga family food pack at hot meals sa pamamagitan ng mobile kitchen program. Ganun ang situation report namin dito ngayon. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng Binalikan din ng Pangulo ang Cebu Provincial Hospital sa Bogo City sa lalawigan ng Cebu. Inalam ng Pangulo ang patuloy na pagsisikap sa pag-recover at pagtugon sa pangailangan ng ospital at mga pasyente. Iniulat sa Pangulo ni Dr. Zoraida Yurango, Medical Center Chief ng Cebu Provincial Hospital, na kaunti na lang ang pasyente na kanilang tinatanggap simula ng isarang ICU. Anyang maraming pasyente ay nasa auditorium kung saan naroon din ng OB ward, delivery room at neonatal ICU. At huling binisita ng Pangulo ang Tent City sa Barangay Cogon, Bogo City sa nasabi ring lalawigan. Sa tala, nasa 152 na pamilya o katumbas ng 830 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa Bogo Tent City. Tiniyak sa mga ito ng Pangulo na ililipat sila sa mas matibay na modular shelter units mula sa Department of Human Settlements and Urban Development upang magbigay ng mas matibay na pabahay para sa mga biktima ng lindol. I'm happy to report na meron na talaga lahat na nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo dun sa yung dinaanan natin Tent City, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Pinuri rin ng Pangulo ang hakbang ng Red Cross na mag-set up ng swimming pool para sa mga bata bilang isang simple ngunit malakas na intervention sa kanilang mental health. Naniniwala ang Pangulo na makakatulong ito sa pagpapanumbalik ng normal sa gitna ng kalamidad. We'll keep working to make sure everybody's okay, everybody's healthy, everybody has what they need. Patuloy naman ang pangakong tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima ng lindol hanggang sila'y tuluyang makabangon. Alex? Eden, isang tanong ng aking kasama dito. Ito, yung cameraman. Tanong lang niya.
gaano ba kabilis na itatayo ba yung modular structure niyan mula sa pagtama lang ni lindol hanggang sa paglikas sa ating mga kababayan kapag may nangyari? Dahil kunyari, dito sa Metro Manila, mangyari man, gaano ba kabilis yan? Baka abutin ng, buwan-buwan ba yan? Alex, siguro hindi naman naabutin ng buwan yung pag-set up ng isang modular shelter units. Pero kung titingnan natin, yung nabanggit, 20 mula dun sa 45 pa lamang na shelter ay ang naitatayo at pansamantalang natutuluyan nitong mga kababayan nating biktima ng lindol. Meron pa rin talagang nakatira o tumutuloy sa mga tent na isinet up. Siyempre, mas inaasahan talaga natin, Alex, ay yung mabigyan ng mas totoong tahanan yung ating mga kababayan, yung libreng pabahay ba, Alex? At hindi na itatayo itong mga ito doon sa mga lugar na sinasabing prone sa lindol o kaya iba pang mga sakuna para naman matiyak yung kaligtasan nila sa bumalik sila sa kanilang magiging bagong tirahan, Alex. Eden, tinitingnan ko ngayong video, no? Mukhang maaliwalas. Ano ba yan? May air conditioning unit ba yan? O sa pagkaalam ko, pag modular, ano ba yan? Pag-araw, baka mainit. May ventilation ba yan? Yes, Alex, nabanggit naman yun, may ventilation, tamang ventilation itong mga modular shelter units na ito, para naman sa mas magandang kondisyong pangkalusugan ng ating mga kababayan titira dyan. Pero kung titingnan mo, hindi naman siya ganun kalakihan, Alex. Kung magiging panahon ng tag-init, baka kailanganin nila ng mga electric fan dyan para mas maging maginhawa yung kanilang pakiramdam. Kaya nga inaasahan natin, Alex, sana hindi lamang mga modular shelter units itong maibigay ng gobyerno, katuwang yung LGUs dyan, kundi yung mga talagang maitayo, yung mga tahanan nitong ating mga kababayan. Yung ibinigay na 5,000 plus dun sa partially damaged, at 10,000 plus naman dun sa mga totally damaged. Alex, mga mahal ngayon ng mga materyales sa paggawa ng bahay. Sana ito'y may konsidera ng pamahalaan na sila ay maisama rin doon sa mga itatayong mga libreng pabahay ng ating gobyerno kung meron man. Kaya nga nagulat ako, 10,000. Ano ba nabibili sa 10,000? Baka hindi pa nga makakatayo ng isang isang pundasyon ng bahay. Alex, di ba dati na bash din ng Pangulo nung namigay sila ng mga materyales na sinabi parang magagawa mo lamang ay bahay ng aso dahil sa ilang yero. Pero sabi nila for lang naman yon, for pictorial purposes, photo ops lang naman yon. Pero syempre yung tulong pa rin ng gobyerno natin ay nananatiling inaasahan mula sa ating national government and local government also. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin sa Malacanang.